Ophelia's POV. Naramdaman ko na umalis si Jandro pero dahil antok na antok pa ako ay natulog ako ulit. Ginising ako ng mga anak ko dahil kailangan na daw namin kumain ng lunch. Ma'am, wag ka na lang po kayong bumangon. Mukha pong masamang pakiramdam mo, sabi sa akin ng panganay ko. Opo, sorry anak, sabi ko sa kanya. Sobrang sakit kasi talaga ng buo kong katawan. Para kasing hindi napapagod si Jandro. Tapos ngayon nasa trabaho pa siya. Alam ko na konti lang ang tulog niya. Pinilit kong bumangon at nagbabad ako ng ilang minuto sa bathtub. Naging okay ang pakiramdam ko sa maligamgam na tubig. Nang tumingin ako sa salamin ay nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang daming mapa sa laeg at dibdib ko. Sira ulo talaga siya, talagang pinapakan leeg ko. May vampira na naman na nahumaling sa akin. Bukas pa naman ang opening ng clinic. Mukhang may hirapan akong takpan to. Sandamakmak na naman na concealer ang ilalagay ko dito. Kukutusan ko talaga yun mamaya. Alam ko na pauwi na siya ngayon. Lumabas na ako sa banyo at tama nga ako dahil kararating lang din niya. Hi love, nakangiting bati niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Bakit mo tinadtad ng kiss marks ang leeg ko? Nainis na tanong ko sa kanya. Ang sarap mo kasi kaya nanggigigil ako. Nakangising sabi niya sa akin. Alam ko naman na masarap ako pero sana naisip mo na may trabaho din ako. Parang batang sabi ko sa kanya. Gusto mo bang dagdagan pa natin? Tumigil ka nga dyan. I love you love. Malambing na bulong niya sa akin. Asik ko pa sa kanya at naglakad ako papunta sa closet ko. Love, pwede bang upo ka na lang? Ako nang bahala sa mga kailangan mo. Nahihirapan ako makitang ipaika-ika ka maglakad. Sabi niya sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin. Sa tingin niya sinong may kasalanan kaya nasa ganitong kalagayan ako. Kahit kailan talaga? Hindi ko siya pinansin at patuloy akong naghahanap ng pwede kong isuot. Pero nagulat na lang ako dahil bigla na lang niya akong binuhat at tinapon na lang bigla sa kama namin. Ouch! Hiyaw ko kahit na malambot ang kama namin. At hindi naman ako gaanong nasaktan. Maliban sa pagitan ng mga hita ko, yun talagang dahilan kaya ako napahiyaw sa sakit. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Simula ngayon wala na tayong sexy time. Magpapagaling na muna ako. Wala sa sariling sabi ko sa kanya. Okay love. Parang baliwala lang sa kanyang sinabi ko. Alam ko naman lalo na nakarami na siya kagabi. Pero parang na-hurt ako sa okay niya. Pero binaliwala ko na lang. Tinuyo niyang bukod pagkatapos ay bumaba na kami. Gusto pa nga niya na buhatin ako pero hindi ako pumayag. Busy ang mga anak namin sa kanya-kanya nandang hilig. Si Alej ay naglalaro ng video games habang si Cristala naman ay nagkukulay sa mga coloring book niya. Kinakabahan ako para sa opening ng klinik ko bukas. Handa ng lahat at ako na lang ang kulang. Pupunta ka ba bukas? Tanong ko kay Jandro. Hindi pa ako sure, sagot niya sa akin. May nararamdaman akong lungkot pero kaagad ko itong binaliwala. Alam ko kasi na marami siyang trabaho sa office. Maraming problema na kailangang ayusin. Okay, pero sana makasabay ka namin sa dinner, sabi ko sa kanya. Of course, darating ako, sabi niya sa akin. Sige, mauna na ako matulog. Inaantok na kasi ako, sabi ko sa kanya at umakyat na ako sa silid namin. Dahil masakit pa rin ang katawan ko, ay nakatulog ako kagad. Sobrang ganda ng gising ko dahil sa panaginip ko. Hindi ko alam pero parang bumalik ako sa pagiging bata sa loob ng panaginip ko. Kahit na panaginip lang ay kinikilig ako. Ganado akong bumangon at pumunta sa silid ni Alej. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Alej. Kanta naman ni Cristala sa panganay ko. Thank you, Mom. Nakangiting sabi niya sa akin. Hawak ni Cristala ang cute na cake na binili niya para sa kuya niya. Maaga pa namin binulabog si Alej dahil mauna na ako sa kanilang pumunta sa klinik. Kahit na simple lang itong ginawa namin ni Cristala ay galing naman sa puso namin. Masaya akong sinalubong ng mga makakasama ko. Masaya ako dahil pinag-isa na lang namin ni Felisa ang klinik. Lalo na ngayon nabuntis siya ay hindi niya raw maasikasong klinik niya. Pero noon pa man ay pangarap na naming dalawang magkaroon ng klinik at ngayon namin ito itutuloy. Ngayon namin tutuparin. I'm happy friend. Hindi ko talaga inasahan to. Dati pangarap lang natin to pero ngayon nagkatotoo na. Saad niya sa akin. Me too, masaya ako para sa'yo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mabuhay tayo ng masaya friend. I manifest natin ang lahat ng mga magaganda at makakabuti sa atin. I love you friend. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too Fat. Nakangiting sabi ko sa kanya. Masaya ako dahil kumpleto kami. Pero masasaya ako kung nandito si Jandro. Kaya lang wala siya kaya okay lang mahalagang kasama kong mga anak ko. Daddy! Nagulat ako dahil biglang sumigaw si Cristala. Nang lumingon ako'y pakaramdam ko'y tumigil biglang lahat ng paligid ko. Si Jandro lang ang tanging nakikita ko ngayon.
Naglalakad siya papalapit sa akin habang may hawak na bouquet of flowers. Congratulations, love. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Pasimple kong inamoy ang bulaklak na binigay niya. Alam ko na sa flower shop ni mommy niya ito binili. Akala ko hindi ka makakapunta. Tanong ko sa kanya. Pupunta ako. Alam ko na malungkot ka kapag hindi ako dumating. Nangasar na sagot niya sa akin. Ang hangin. Napairap pa ako sa kanya. I love you and I'm so proud of you. Malambing na sabi niya sa akin. Hinila kong damit niya para yumuko siya ng bahagya. Tumingkayad ako para makapagpantay kaming dalawa. I love you too, love. Mahinang bulong ko sa tinga niya. Alam ko na hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Quiet ka lang po, secret lang natin. I love you, love. Bulong ko ulit sa kanya. Hindi ko inaasahan na halikan niya ako sa harap ng maraming tao. Kaya narinig kong palakpakan ng mga tao sa paligid namin. Sinubsob kong mukha ko sa dibdib niya dahil bigla akong nahiya. Akala ko kasi hindi kami ang tao dito pero imagination ko lang pala to. Ate, anong ginagawa mo kay Kuya Andrew? Natatawang tanong sa akin ni Liam. Nagtataka ako sa tanong niya kaya bumitaw ako sa pagkakayakap ko kay Andrew para silipin ang mukha niya. Why are you crying? Tanong ko sa kanya dahil hindi ako makapaniwala sa nakakita ko. You said that you love me. Parang batang sabi niya sa akin. Napalunok ako dahil bigla akong nahiya. Masyado yata siyang artistahin ngayon. Tumingin ako sa mga kasama namin dito. At lahat sila'y nakatingin sa akin na parabang nagtatanong kung at totoo bang sinabi ko. Oo nga sinabi ko, pero hindi ba secret lang natin? Tumigil ka na nga dyan, masyado kang madrama? Mahinang sabi ko sa kanya. Andrew anak, baka gusto mo na yang iuwi? Natatawa pang tanong ni Daddy. Pwede na po ba Dad? Parang wala sa sariling tanong niya kay Daddy. Narinig ko na nagtawanan ng lahat ng nasa paligid namin. Parang gusto ko na lang lumubog sa kinatatayuan ko. Hiyang-hiya talaga ako sa mga oras na to. Mali yata na nag-I love you ako dito. Sana pala, hinintay ko na lang na makauwi na kami sa bahay. Parang sumakit tuloy ang ulo ko. Tumigil ka nga dyan, nakakahiya ka. Baka gusto mo na lang nabawiin kong sina. Behave na ako love, sorry. Sabi niya sa akin at mabilis na pumunta sa tabi ng parents ko. Bahagya na lang ako natawa sa mga pinagagawa niya. Siya na tuloy yung nagiging highlights namin. Pero kahit na ganun, ay masaya pa rin naman ako. Bandang 3:00 ay nagpasya na kaming dumiretso sa restaurant. Celebration na kasi ng birthday na anak ko. Habang kinakantahan namin siya hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiyak ako kasi kahit na hindi ko siya maalala masaya akong lumaki siyang mabuting bata. Marami man akong mga pagkukulang sa kanya, nasaktan ko siya pero ang mahalaga buo kami ngayon. Masaya ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hinayaan niya ako maging ina ni Alaj at pinangako ko sa sarili ko na babawi ako. Napupunan kong lahat ng mga taong wala ako sa tabi ng anak ko. I love you, Mom. Niyakap ako ni Alej kaya lalo ko napangiti. Mahal din kita anak ko, mahal na mahal. Naiyak na sabi ko sa kanya. Niyakap kami ni Andrew. Larawan na kami ngayon ay isang buot masayang pamilya. Dumating din si Mama Rosana kaya mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Thank you Mama, sabi ko sa kanya. Bakit ka nagpapasalamat sa akin anak? Alam ko na po ang lahat. Kahit na hindi sabihin sa akin ay alam ko na po. Alam ko na pong si Andrew ang daddy ni Cristala, sabi ko sa kanya. Gusto ko kasi na maging masaya ka. Nakangiting sabi niya sa akin. Bakit po? Ewan ko pero yun ang lumalabas sa bibig ko. Pwede ba tayong mag-usap anak? Tanong niya sa akin. Tumango ko bilang sagot sa kanya. Pumunta kaming dalawa sa isang sulok ng restaurant kung saan walang tao. Patawarin mo ko anak. Kung nilihim ko sa iyong lahat, nung una nakilala kita ay naging mistiga ako at nalaman ko na si Cyrus ang ex-husband mo. Gusto ko magkabalikan kayo. Gusto ko na maging masaya si Cyrus. Bakit po? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Humagulhulo siya, kaya mabilis kong hinawakan ang kamay niya. Bakit po kayo umiiyak, Mama? Dahil anak ko siya, sagot niya nang biglang nagpatigil sa akin. Anak niyo? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Oo, anak ko siya, sagot niya sa akin. Bakit hindi kayo nagpakilala sa kanya? Naiyak na rin ako ngayon. Dahil natatakot ako, baka hindi niya ako tanggapin, kaya ginawa ko lahat para matulungan siya. Tiniis ko na tanawin siya sa malayo. Dahil para sa mga taga-Hacienda ay matagal na akong patay. Iba ng katauhan ko at hindi na akong dating katulong na pinatay nila. Umiyak na sagot sa akin ni Mama. Sabihin po natin sa kanya ngayon, alam ko pong maintindihan kanya. Gusto kanyang makilala, kaya alisin mong pangambang hindi kanya tatanggapin Mama. Dahil ang totoo ay gustong-gusto kanyang makasama, sabi ko sa kanya. Mag-iipon na muna ako ng lakas ng loob anak. Huwag muna sa ngayon, aniya sa akin. Marami na pong taon nang nawala sa inyong dalawa. Sasayangin niyo pa rin po ba ito? Maghihintay pa po ba kayo ng ilang araw?
Ilang buwan o baka abutin pa ng taon ulit, Mama? Ipakilala niyo na pong sarili niyo sa anak niyo. Nakikiusap ako sa inyo. Umiyak na sabi ko sa kanya. Hindi ko kaya anak, hindi ko kaya. Sasamahan ko po kayo. Nasa tabi niyo lang po ako. Hahawakan kong kamay mo't hindi ako bibitaw. Kilala ko po si Handro at alam kong yayakapin kanya kagad. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsalita at umiyak lang siya nang umiyak. Mama! Nagulat ako dahil bigla na lang siyang nawalan ng malay. Tulong! Sigaw ko para humingi ng tulong. Mama! Wake up! Ma! Pilit ko siyang ginigising. Handro! Handro! Tawag ko sa kanya. Tulong! Nilakasan kong sigaw ko hanggang sa narinig na nila ako. What happened? Mama! Mama! Wake up! Gising sa kanya ni Handro na alam ko natataranta na ngayon. Dali natin siya sa ospital. Dali natin ang mami mo. Naiyak na sabi ko kay Handro. Mami? Tanong niya sa akin. Sasabihin ko sa iyong lahat. Sa ngayon dali na muna natin siya sa ospital. Saad ko kay Handro. Nahimasmasan naman siya at mabilis na binuhat si Mama Rosana papunta sa kotse niya. Kami nang bahala dito anak. Ingat kayo. Sabi sa akin ni Mommy. Habang nasa biyahe kami, hawak ko si Mommy. Love, bilisan mo. Humihin ang pulso niya. Natatakot na sabi ko kay Handro. Mama, please stay with us. Umiyak na bulalas ni Handro. Mama, kapit lang po. Magpapakilala ka pa sa anak mo. Gusto ko pang makasama ni Handro. Please, please stay with us. Naiyak na kausap ko kay Mama. Binilisan ni Handro ang pagpapatakbo sa kotse niya hanggang sa nakarating na kami sa ospital. Hawak ni Handro ang kamay ng mommy niya habang papasok kami sa loob. Nabilis siyang inasikaso sa ER at kami naman ni Handro ay nandito sa labas. Love, bakit ba ito nangyayari sa akin? Tanong ni Handro sa akin. Malakas si Mama at gusto ko pa niyang makasama. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at nakatulala lang siya. Awang-awa ako sa lalaking mahal ko, kahit ako'y napatanong na rin. Bakit ba sa lahat ng tao ay sa kanya pa nangyayari ang lahat ng ito? Bakit sa kanya pa? Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil hindi niya pa kinuha sa amin si Mama. Aware ako sa sakit ni Mama pero ang hindi ko alam ay mas lumalala na palang kondisyon niya. Ipinagdadasal ko na sana'y tumagal pa siya. Ngayon pa lang siya makakasama ni Handro. Marami pa silang kailangang malaman sa isa't isa. Hindi ko iniwan si Handro. Gusto ko siyang samahan. Ayoko nang maramdaman niya na mag-isa siya. Dahil nandito ako, handa ako maging balikat at hindi ko nahahayaan na mag-isa siyang muli. Kumain na muna tayo, love. Sabi ko sa kanya. Nasa loob ng ICU si Mama ngayon at nandito pa rin kami sa labas. Busog pa ako, love. Malungkot na sagot niya sa akin. Sige, sabihan mo na lang ako kapag nagugutom ka na. Malumani na sabi ko sa kanya. Thank you, love. Sabi niya sa akin na tinalikan ng buhok ko. I love you. Kaya natin to. Nakangiting sabi ko sa kanya. I love you so much. Sabi niya sa akin kaya inalikan ko siya sa labi. Malakas si Mama. Makakasama pa natin siya ng matagal. Sabi ko sa kanya. Sana nga love. Minsan may mga hindi talaga tayo inaasahan no? Kasi minahal ko si Mama na parabang tunay kong ina. At masaya ako na siyang naging mommy ko. Hindi ko lang maiwasan na masaktan. Kasi ang lupit sa akin ng tadhana. Sa amin ni Mama. Pero alam mo, nagpapasalamat pa rin ako sa itaas. Kasi nakilala kita at nakilala ko si Mama. Bigyan lang niya ako ng pagkakataon na taalagaan ko kayo. Umiiyak na sabi niya sa akin. Love, sorry kung nagalit ako sa'yo. Kahit na alam ko sa sarili ko na hindi mo naman intensyon. Nasaktan ako. Sorry kung sinisisi kita sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Alam ko na sobrang nahihirapan ka na sa akin. Mahal kita at hindi nawala kailanman. Mas nanaig lang ang galit ko sa'yo dahil nasaktan ako sa pagkawala ng anak natin. Hindi ka mahirap mahalin at kahit gaano ka pa kalupit sa atin, ang mundo'y ikaw pa rin. Ikaw lang ang mamahalin ko. Alam ko na darating ang mga araw, linggo, buwan o taon na magkakatampuhan tayo, na mag-aaway tayo pero simula ngayon, kahit ano pang mangyari ay ikaw lang. Ikaw lang ang pipiliin ko. Kagaya ng paulit-ulit mong pagpili sa akin. Niyakap ko siya at umiyak ako. Gumaan ang pakiramdam ko, nawala ang lahat ng galit ko sa kanya. Bumalik ang dating tibok ng puso ko. Ang tibok ng babaeng tunay na nagmamahal sa isang Handro. Pinalaya kong sarili ko ngayon. Sinunod ko kung anong nasa puso ko at hindi kung anong nasa utak ko. Nanatili kami sa ospital hanggang sa gumising na si Mama. Iniwan ko muna silang dalawa para bigyan sila ng oras na makapag-usap dahil kailangan nila yon. Handro's POV. Hindi ko palalampasin ang araw ng opening ng clinic ni Ophelia. Gusto ko na palagi akong present sa mga special events ng buhay niya. Lalo na't isinabay niya ito sa kaarawan ng anak namin si Alej. Gusto ko siyang isurprise pero siya yatang may inihandang surprise para sa akin. Hindi ko talaga mapigilang umiyak dahil sa wakas sinarin ko na mula sa kanya ang tatlong salitang lubos kong inaasahan. Nakakahiya pero hindi ko talaga maiwasan. Masaya kaming lahat
nakita ko na nag-uusap si Mama at Ofelia. Hinayaan ko sila pero nataranta ako nang marinig ko ang paghingi ni Ofelia ng tulong. Pero kinagulat kong sinabi niya na mommy ko si Mama. Parang panaginip pero totoo siyang mama ko. Sobrang takot na takot ako. Hindi ko alam pero kung kailangan kong humiling ay hihilingin ko pa na bigyan ako ng isang araw para makasama siya. Gusto ko pa siyang makasama, gusto ko pa siyang alagaan. Gusto ko pang makasama ang tunay kong ina. Hindi ko kayang mawala siya na hindi malang niya nasasabi sa akin ng totoo. Ayoko nang maubos ang oras na hindi ko malang siya na matatawag na mommy ko. Minahal ko siya bilang mama ko at mas mamahalin ko siya dahil siya ang tunay kong ina. Alam ko na may dahilan siya, tatanggapin ko yun nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako iniwan ni Ofelia at sobrang nagpapasalamat ako dahil nasa tabi ko siya. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas ay nagkamali na si Mama. Nilipat na siya sa silid na inukupan namin. Lumabas si Ofelia para bigyan kami ng pagkakataon na makapag-usap. Mama, nautal na tawag ko sa kanya. Patawarin mo ko anak. Patawarin mo ko dahil nilihim ko sa iyong totoo. Hindi ko lang kayang magpakilala sa iyo anak. Sorry. Alam ko na maraming oras ang nasayang dahil sa kaduwagan ko. Umiyak na sabi niya sa akin. Shh! Don't cry mama. Mahal na mahal po kita at wala akong galit sa iyo. Alam ko na hindi madali ang lahat. Alam ko na marami kang pinagdaanan. Gusto kong malaman mo na wala akong sama ng loob o galit sa iyo. Sabi ko sa kanya at pinunasan kong luha niya sa mga mata niya. Isa akong katulong noon sa asyenda. Nagmula ako sa isang mahirap na pamilya. Ang mga magulang ko'y magsasaka. Masaya kami. Kahit na mahirap kami, masaya kami. Noon pumasok ako sa mansyon ay naging magulong buhay ko. Na-inlove ako kay Senyorito. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon at nabuntis niya ako. Tatakas na sana kami pero hindi kami nagtagumpay. Pinilit siyang ikasal sa iba dahil kung nagmatigas siya ay buhay ko magiging kapalit. Nilihim namin ang pagbubuntis ko hanggang sa nadiskubre ng asawa niya. Akala ko hahayaan na lang niya ako pero nung nanganak ako'y sinama niya tayo ng daddy mo pabalik sa mansyon. Nung una'y maayos ang lahat pero bigla na lang ako pinadukot ng asawa niya. Hanggang sa pinahirapan at pinatay nila ako. At pinatay rin nilang pamilya ko. Pinalabas nila na uminom ng laso ng mga magulang ko. Umiiyak na kwento niya sa akin. Naikuyom ko mga palad ko sa galit. Hindi pa buong kwento pero nais ko nang hanapin ang buruhang yon at baliin ang laag niya. Marami pang sinabi sa akin si Mama at awang-awa ako sa sinapit niya. Ngayon ay alam ko na kung bakit hindi minahal ni Daddy ang kinilala kong ina. Dahil masama ito't pinatay niyang first love ni Dad. At ito si Mama. Kaya siguro nagmahal ulit siya at si Candy yon. Kaya siguro ginawa niya lahat kahit na naging masama siya dahil ayaw niya matulad ito sa ina ko. Dahil ang buong akala ni Daddy ay patay na talaga si Mama. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit nasiraan ng bait si Daddy noong namatay si Candy. Pagkatapos naming mag-usap ni Mama, hinayaan ko na siyang magpahinga. Hanapin mo siya. Utos ko sa tauhan ko. Alam ko na umalis na sa mansyon ng matandang yon. Hindi lang siyang pinapahanap ko kung hindi ganun na din si Amir. Ayoko nang gamitin pa niya to. Alam ko na kapag nakita niya si Amir ay papaikutin niya ito sa mga palad niya. Hindi ko na hayaang may sirain na naman siyang buhay. Naglagay ako ng security para kay Mama. Umuwi kami ng Ofelia dahil kailangan kami ng mga anak namin. Kinabukasan ay nagpaalam sa akin si Soraya. Kuya, pwede ba kaming mamasyal ng mga bata? Tanong sa akin ni Soraya. Okay, pero magsama kayo ng bodyguard. Sabi ko sa kanya. Thank you kuya. Ayoko naman silang ikulong dito sa bahay kaya hinayaan ko na silang mamasyal. Pumasok ako sa company at hinatid ko muna si Ofelia sa clinic niya. Sabay tayo mamayang lunch. Malambing na sabi niya sa akin. Pupunta ako dito. Malambing na sagot ko sa kanya. No, ako ang pupunta doon. I love you. See you later my love. Sabi niya sa akin. I love you so much. Sinil ko siya ng isang mapusok na halik. Sa sobrang sarap ng labi niya parang ayaw ko nang tumigil pa. Pero I need to stop dahil may trabaho kami. Alam ko na kapag natapos ng lahat ng problema ko ay maglalaan na ako ng oras para sa bakasyon naming dalawa. Bago siya bumaba ay humirit pa ako ng isang halik. Masaya akong tumuloy sa company ko. Malapit lang naman ito sa klinik kaya nakarating din ako kaagad. Naging busy ako sa papers ko hanggang sa nakatanggap ako ng isang video clip mula sa unknown sender. Nagpupuwis ako sa galit. Gusto kong pumatay ng tao. May dumukot sa kapatid ko at sa mga anak ko. Tinatawagan ko si Ofelia pero hindi siya sumasagot. Kaya mabilis ako pumunta sa klinik niya. Kanina pa po lumabas si Doc. Ang sabi niya pupunta daw po siya sa inyo. Sabi sa akin ng staff niya. Shit! Mabilis akong tumawag sa kaibigan kong pulis. Pupunta ako ngayon sa presinto. Subukan niyo lang silang saktan ay magkakamatayan tayo. Galit na bulalas ko. Soraya's POV. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Madilim at wala akong makita. Binalot ng takot ang buong pagkatao ko.
Alej, Cristala, nasaan kayo? Sigaw ko dahil kasama ko sila kanina. Nasa parking lot kami nang may bigla na lang dumukot sa amin. Natatakot ako para sa mga pamangkin ko. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Biglang bumukas ang pinto at may pinasok silang tao. Amir? Hindi makapaniwalang sambit ko. Nakatali ang mga kamay niya at may pasaring siya sa mukha. Nasaan ang mga pamangkin ko? Tanong ko sa mga taong dumukot sa amin. Hindi ko alam. Nasaan ba dapat? Nakangising sagot sa akin ng isang lalaki bago siya lumabas. Mabilis ako lumapit kay Amir. Inalis kong tali sa kamay niya. Amir, wake up! Please wake up! Ginigising ko siya. Soraya? Parang hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Anong ginawa nila sa'yo? Parang naiyak na tanong ko sa kanya. Ikaw, may ginawa ba sila sa'yo? Tanong niya sa akin. Wala silang ginawa sa akin, pero si Alej at si Cristala, hindi ko alam kung nasan sila. Umiyak na sagot ko sa kanya. Magbabayad sila. Alam ko nang hanapin kayo ni Kuya. Huwag ka nang umiyak, makakaalis ka rin dito. Sabi niya sa akin. Makakaalis tayo, hindi lang kami. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsalita at nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot. Hindi ka namin iiwan kasi pamilya tayo, sabi ko sa kanya. Hindi ako nararapat na maging pamilya niyo. Nasaktan ako sa sinabi niya. Bakit naman hindi? Dahil mahal kita, sagot niya sa akin sabay iwas ng tingin. Mahal din kita, sabi ko sa kanya. Alam ko na mahal mo ko bilang kuya mo. Mahal kita bilang lalaki at hindi bilang kapatid ko. Pag-amin ko sa tunay kong nararamdaman. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pero gusto ko magpakatotoo sa kanya. Matagal ko na siyang mahal pero dahil magkapatid kami sa mata ng batas ay pinigilan ko ang sarili ko kahit pa alam ko nang hindi ko siya tunay na kapatid. Tama bang narinig ko? Mahal mo rin ako? Tanong niya sa akin. Oo, mahal kita at gusto ko lang sabihin sa'yo na nabuntis ako at ikaw ang ama. Napapikit ako dahil sa wakas ay nasabi ko rin sa kanyang totoo. 2 months ago ay may nangyari sa ating dalawa. Ikaw yung virgin na kasama ko nung gabi na yun? Tanong niya sa akin. Oo, ako nga. Lasing na lasing ka kaya sinamantala kong pagkakataon. Nagsuot ako ng maskara para lang hindi mo ko makilala. Pag-amin ko sa kanya. Shit, akong pinakamasayang lalaki ngayon. Pangako, aalis tayo sa lugar na to. Magiging masaya tayo. I love you so much, Soraya. Sabi niya't mabilis niya akong siniil ng isang mapusok na halik na siya namang tinugon ko. Wow! Hindi ko alam na may affair pala kayong dalawa ng asawa ko. Pwede pala maging magkarelasyon ng magkapatid. Nakangising saad ni Monica. Hindi ko siya kapatid, nainis sa sabi ko. Okay, pero asawa ko siya. Don't believe her, hindi ko siya asawa, sabi sa akin ni Amir. Kasal tayo diba at nagtatalik din tayo? Saad pa ni Monica. Shut up. Bakit ba ayaw mong malaman niya? Sarap na sarap ka pa nga sa akin eh. Tumatawa pang sabi nito. Nasasaktan ako pero alam ko sa sarili ko na totoong sinasabi niya. Nananahimik na lang ako, tinayaan ko sila ni Amir na mag-away hanggang sa nagulat ako dahil nakahandusay na sa sahig si Monica. Wala na itong malay. Hinila ako palabas ni Amir. Habang naghahanap kami ng daan palabas ay nagulat ako sa lakas ng putok na baril. Sa tingin niya ba makakatakas kayo? Sigaw sa amin ang kinilala naming ina. Ano bang kailangan mo? Galit na sigaw ko sa kanya. Wala na akong kailangan. Ang gusto ko na lang ngayon ay patayin kayo isa-isa. Mga salot kayo sa buhay ko. Mga walang utang na loob. Sigaw niya sa amin. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Amir dahil hawak na siya ngayon ng 2 tao. Ikaw ang salot sa buhay namin. Ikaw ang dahilan kaya nahihirapan kami. Sigaw ko sa kanya. Gusto kong ilabas ang galit ko sa kanya. Alam mo, naawa nga ako sa iyo eh. Kasi lumaki ka na walang ina. May sekreto ako, gusto mo bang malaman? Nakangising tanong niya sa akin. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami. Ano bang ginawa namin sa iyo? Bakit mo ba sinisira ang buhay namin? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Marami, lalo na mga magulang niyo. Kaya wala akong choice kung hindi patayin si Candy. Kasi sagabal siya sa buhay ko. Parang baliw itong tumatawa. Pinatay mong mommy ko? Nautal na tanong ko sa kanya. Oo, pinatay ko siya. Ako mismo sumakal sa kanya. Habang bumubol ang bibig niya sa lason na binigay ko, syempre ginamit kong pera ko para takpan ang lahat at palabasin na nagpakamatay siya. Di ba ang galing ko? Narinig mo ba, Ophelia? Akong pumatay sa tita mo. Hinanap ng mata ko kung nasaan si ate. Nakatali siya kasama ng 2 bata. Kriminal ka, hayop ka, sinira mo. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Tumulong luha ko habang nakatingin ako sa tiyan ko. Nanginginig ang kamay ko hanggang sa bigla na lang dumilim ang buong paligid. Soraya! No! Soraya! Sigaw ni Amir.
Anong mangyayari ngayong nasa delikadong sitwasyon ang maging ina ni Ofelia, Soraya at Amir? Sino kaya ang sasaklolo sa kanila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.